Lah, no, dati Bible yo. Lokaltan nyo lang tayo ti Book of Ephesians. Ephesians chapter 5. Gypsy. Ephesians chapter 5, verse 8 and 9, verses 8 and 9. Ephesians chapter 5, verses 8 and 9. For you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of light consists in all goodness and righteousness and truth. Nga po Diyos mangbendisyon iti sa una. So, sa ating pagpapatuloy sa ating verse by verse study sa book ng Ephesians ay sa chapter 5, dito po natin makikita kung yung isang kautusan na kung saan sinasabi na ang mga mananampalataya ay dapat tularan natin ang ating Diyos. We become imitators of God. So, una nakita natin na in becoming imitators of God, ay kailangan po natin lumakad na naayon or walk in the sphere of agape love. So, tayo ay nabigyan ng kautusan na sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya ay palagi po tayong nasa loob ng agape love. Bakit agape love? Alam natin na tayong mga tao ay meron pa rin yung laman. Di ba? Meron pa rin yung laman. Na kung saan ang laman na ito ay palaging ewan ko kung palaging galit, palaging naaasar, palaging, So, kailangan po natin bilang isang mananampalataya na mamuhay sa loob ng pag-ibig ng Diyos na ito na Kanyang binigay sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, lahat po tayo ay nabigyan ng agape love. Wala pong Kristiyano na walang agape love. Kaya wala po tayong dahilan na sabihin na ay hindi ko po kayang ibigin yung taong yan o hindi ko po kayang ibigin yung kapatid na Kristiyano na yan. Kasi lahat po tayo meron po yung agape love nung yung banal na Espiritu ay nanahan sa ating mga puso. So nga diin mo Santo Espiritu nga nagyan iti puspuso tayo adan kakabsat ti agape love. So you may wonder why na meron yung mga pagkakataon na sabi natin ay buti na lang nakapagpasensya ako. Buti na lang hindi ko inupakan yung taong yon. So ang dahilan na yon yung agape love na nasa puso po natin. So pangalawa, na nakita natin dito is in imitating God as beloved children, we need to walk as children of light. So yung mga makamundong paglakad sa verses 3, verses 4, and hanggang sa verse 7, ay kailangan mawala po ang mga yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po na yun yung practice. Yung palagi hindi ginagawa natin, meron man yung pagkakataon na matisod tayo, hindi po tayo mananatili dun sa ating pagkatisod. Meron mga time na tayo kaya daling lumabas yung mga yung mga impure speech, yung filthy talk, yung silly talk, yung mga mas lalo na itong mga kalalakihan pag natipon-tipon sila. Ang daming malalaswang jokes na lumalabas na dapat wala yun sa atin bilang isang mananampalataya. Pero minsan, sabi nga, nang dahil sa andito pa rin tayo sa mundong ibabaw na ito, na punong-puno ng kasalanan, minsan meron yung mga pagkakataon na mga yon. Pero, as God's beloved children, ay hindi po tayo mamuhay doon.
So, hindi po yun yung lakad natin kasi yung lakad po natin, we walk as children of light. Sa una, nakita natin, why do we walk in love? Because we are children of God. Dito naman, sa verses 3 to 13, we live because we are children of light. We imitate God because we are children of light. So, verse 8, sabi, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For you were formerly darkness. So pinapakita dito yung kinakatayuan natin noon at yung buong pagkatao natin. You exist, you live, namuhay ka na ganito. Sabi ng banal na Espiritu sa mga taga-Efesos. Ito yung buhay niyo noon. Buti na lang, ang verb na you were, nasa imperfect. Hindi siya perfect tense. So, imperfect, kung yung perfect, ibig sabihin, yung perfect tense sa Greek, ibig sabihin ay nangyari sa nakaraan at ang resulta niya, hindi nagbabago yun kahit sa darating na panahon. Pero yung imperfect, ibig sabihin, ang imperfect tense, it is a continuous action in the past na it was not brought unto completion. Hindi po natapos yun. Kaya yun yung katayuan nila sa nakaraan at yun din yung katayuan natin pero it was never brought to completion. Hindi po dumating yan hanggang sa impyerno. Ayun yung mahirap. Pag dumating yan hanggang sa impyerno, wala na tayo dito. So dito, pinapakita that they were. Sabi nga, kayo ay kadiliman. I just imagine yung kabigatan ng salita na ito, you were darkness, formerly darkness. Ito yung buhay niyo noon. Ito yung katayuan niyo noon. So sometimes, it is good to look back in the past para makita natin kung sino tayo para mas ma-appreciate natin yung biyaya ng Diyos. Kasi pag hindi na tayo lilingon sa ating nakaraan, minsan parang sabi natin sa sarili natin, ay, ayos na ayos ako. Walang problema sa akin. Santong-santo, may halo pa. At doon, nawawala yung appreciation sa biyaya ng Diyos. Kasi minsan, lumalabas dahil sa aking kagalingan, dahil sa aking pag-aaral, dahil sa akin, babalik sa atin lahat. Hindi natin makikita yung putik ng kasalanan kung saan tayo nanggaling. Kaya yung banal na Espiritu ay pinaalala sa mga taga-Efeso kung saan sila galing at kung sino sila sa nakaraan. So sabi, formerly darkness. At pasalamat nga tayo kasi sabi ko kanina, ang nagamit dito is imperfect. So, the combination of the imperfect verb na you were at saka yung indefinite adverb na formerly, ay pasalamat tayo kasi hindi yun yung patuloy na buhay ng isang mananampalataya. Oo, yun yung buhay natin sa nakaraan, pero sa ngayon, hindi na yun. Ang buhay na natin, sabi po, but now you are light in the Lord. So, bagamat sa nakaraan, yun yung buhay natin. Kaya actually sa Ephesians, dito rin pinaalala yung dating katayuan ng mga taga-Efeso. Kung maalala nyo sa ating pinag-aralan sa Ephesians chapter 2, verse 11 and 12, na kung saan sabi ng banal na Espiritu sa kanila, therefore remember that formerly, sa nakaraan, ito kayo, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed by human hands. Sa verse 12, sabi, remember that at that time you were separate from Christ. Wala kayo kay Kristo, excluded from the commonwealth of Israel,
strangers to the covenant of promise, having no hope without God in the world. Just imagine, itong kinakatayuan ng mga taga-Efeso noon. No hope without God and without Christ. Sa 1 Corinthians, ito rin yung sabi niya sa mga taga-Korinto. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexual, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Verse 11, such were some of you. Pero, sabi, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. So even sa mga taga-Korinto, ito yung buhay nyo noon. Parang kompleto pa dito. Kasi parang sinabi na lahat kung ano yung mga kasalanan na pwedeng gawin ng isang tao. At saka sabi ng Banal na Espiritu, such were some of you. Ito kayo noon. Pero ngayon, nahugasan na kayo. You were sanctified or you were set apart for God. Nabigyan na kayo ng katuwiran ng Diyos. So ito kayo ngayon. You are now saints. Even sa mga taga-Crete. Ano yung trademark ng Crete? Cretans are always liar. Pero, sabi ng Banal na Espiritu sa kanila, Titus chapter 3 verse 3, for we also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasure, spending our life in malice, envy, hateful, hating one another. Yun yung dati nilang pagkatao at yun yung dati nating pagkatao. But we are washed. We are sanctified. Pati si Peter, ito rin yung kanyang exhortation or command sa mga yung kanyang sinulatan. Na kung saan sabi niya, as obedient children, do not be conformed to the lust of to the former lust which were yours in your ignorance. Anyang ingorod kathanyo amu idi. Maawatan di yayon. Ngamtata nga naamuan nyo, nga da kayo kat Kristiyano, nga da kayo kat insina ni Apo Dios para kinyana, nga da kayo kat napalintag baban itinagan ni Apo tayong Yesu Kristo, saan kayo nga agsubli ije dati nga kabibiyagyo. But you are now light in the Lord. You are now light. So, dito, sa previous phrase, nakita natin, you are formerly darkness. Na kung saan sinasabi, itikan ka na, kuna na nga mabulingot ka. Ito. At daka iti kasipngutan, o sikakit kasipngutan ka mismo. So, kuna na no kitan da jero, mabulingot. Panaupam niya. Hindi ka awatan. Sino kaya yung missionary sa China? Basta Adoniram Judson. Na kung saan, nung umuwi siya, ay meron yung time, ewan ko, nakalimutan ko yung kwento. Basta, lumabas siya sa isang building at mayroong isang bata nakakita sa kanya. At naman siya ubingan nakakita kingkuan ako na Starstruck. Starstruck. Kasi yung mukha niya, it is very different sa pagmumukha ng lahat ng tao. There is something in the face na wala sa ibang tao. Kaya itong batang to, tumakbo siya sa kanyang pastor.
Sabi niya, may nakita akong tao, nakakaiba yung pagmumukha. So, ginulit na dyan pastor na, inpan na. Kati dyan nakita dyan tao, dyan pastor, ko na, ay, that was the missionary. Because if you see his face, sabi nga nila, you will see Christ. Nagliliwanag ng kanyang mukha with the light of Christ. So, ayon sa kwento ng bata na yon, lumaki yung bata na yon, na very fresh, very vivid yung first encounter niya kay Judson. At yun yung ginamit ng Panginoon para itong bata na ito, lumaki siya at naging pastor din kalaunan. Why? Because of the face of that person. Kaya sabi nila sa akin minsan, manbuling at matamay. Mabainak na eh. Kasi sometimes our very facial expression should reflect yung katotohanan na tayo ay ilaw. Hindi po pundidong ilaw. Ay, mahirap kung ilaw ka, pundido pala. Yun yung mahirap mga kapatid. So sabi dito, now you are light. Yun yung nakaraan ninyo. It was never brought into completion na kayo ay patungong impyerno. Hindi. You are now light. Sa ngayon, there is that great contrast. Now, and there is a transition, yung adverb, yung now na ito, yung word na now, it is an adverb of time na pinapakita na meron na ganap na transition. Na galing ka sa kadiliman na ngayon naging liwanag. So sabi po, you are formerly darkness. Yun yung buhay mo, that's the totality of your life. Pero ngayon, ang buhay mo ngayon, ikaw na isang ilaw na nagliliwanag sa loob ni Kristo. So ang isang Kristiyano ay isa na liwanag. Ayun po yung sabi ni Kristo sa mga disciples niya. You are the light of the world. Yan sa Matthew chapter 5 verse 14. Kayo yung ilaw ng mundong madilim. Nang dahil sa kasalanan. Kaya dito, yung sinasabi na ilaw dito, it is not merely that you are para bang reflector lang ng ilaw. Hindi. Mismo sabi, ikaw ay ilaw. So, ang isang mananampalataya ay we are light in the Lord. Bagamat hindi tayo si Kristo, hindi tayo ang Diyos, actually, God is light, He is the Father of light. And Christ said, I am the light of the world. Pero, sa mga mananampalataya, sinabi niya din na, you are the light of the world. Why? Ano yung dahilan na tayo ay naging ilaw? Kasi sabi nga, you are now in Christ Jesus. You are inside of the Lord. Kaya ikaw ay ilaw. At kung titingnan natin, ang pagiging ilaw po natin ay hindi po to self-generator. Hindi po nanggagaling mismo sa atin yung ating ilaw. Hindi po natin pinagtrabahuan ito. Pero, yung pagiging ilaw natin ay pinapakita nito yung pagkakaisa po natin sa ating Panginoon, the very light Himself. Kaya kung sino man ang nasa kay Kristo, ikaw at ako ay isang ilaw na kailangan na magliwanag. At sabi nga, if we could only apply discipline as Mr. Judson does,
na pati ang mukha natin ay talagang magliliwanag. Ay. Sigurado maraming mananampalataya dahil sa iyo. But anyway, God does what He does. Ay, ang dahilan daw kung bakit si Mr. Judson ay talagang yung kanyang pagmumukha ay nagliliwanag kasi he spent almost his time with God in daily fellowship. Lalabas siya kung gagawa siya ng kanyang mga tungkulin bilang isang mananampalataya. Doon mo lang siya makita na lalabas. He spent most of his time in fellowship with the Lord. Yung discipline na yun, sabi ko nga kay Lord, ay, no kumamabalintak kaya ako. Kung nakaawanti rason ko, kasi intud mo mo dyan Santo Espiritu, intud mo dyan sa Psalm, so I do not have any reason not to spend time in fellowship with you. Diyan lang siguro talaga nga dyan disiplina. Hang ko kaya. I have to admit that I have a long way to go. But that does not exclude me from the responsibility na kailangan magliwanag kasi I am a light. So sabi, now you are light of the world. Sa ito yung kadahilanan na ikaw na ay ilaw, ano nang gagawin mo? Walk as children of light. Mamuhay tayo bilang anak ng liwanag. Wow. Walk actually is a present active imperative. Ito po ay isang kautusan na kailangan po natin gawin diligently. Hindi po ito basta-basta na utos na gawin mo kung gusto mo, ayaw mo kung ayaw mo. Hindi. It is a command that demands to be obeyed responsibly, diligently, and consistently. Kasi active voice siya. Meron yung diligence at meron yung consistency. Ang mahirap kasi sa atin minsan is yung consistency. Pag narinig natin, bagong rinig, ay, ganun pala. O sige, gagawin ko. I will obey kasi Kristiyano nga ako. Pero, pagkalipas ng ilang araw, o ilang minuto, ilang oras, nakalimutan na kaagad-agad. Minsan yung tayo na Kristiyano, we are prone to wander. Bagamat andito sa kalooban natin, yung salita ng Diyos na nananahan, minsan paglabas po natin sa katotohanan na mundo, na kung saan makita mo yung mga bisyo, makita mo yung mga pangangailangan natin sa kusina, makita natin yung pangangailangan ng ating mga anak, minsan nawawala na, nakakalimot na tayo. Pero walk as children of light is an active, present active imperative na kailangan po natin gawin 24/7 sa ating buhay. Light, bakit? Walk as children of light. Light kasi in the scripture, it symbolizes God's holiness, truth, and righteousness. At yung light, it also represent yung buhay mo that is made holy, yung buhay ko that is made pure, that is righteous in the sight of God. Na kailangan po natin mamuhay bilang anak ng liwanag. Actually, children of light is a Hebrew expression or Hebrew idiom na kung saan pag-aralan din natin yung children of wrath, sons of disobedience, mga ganun. Na pinapakita kung sino ka talaga. Kaya kapag sinabi na children of light, talagang ikaw ay liwanag. Ito yung katangian mo. So there is a comparison here na kung saan sinabi sa previous verse, sa 5:6, na sons of disobedience.
Meron yung mga anak ng kasuwalian. Pero hindi kayo yun. Hindi ako yun. Tayo po ay anak ng liwanag. We are sons of or children of light. Kaya, pinapakita yung children of light is a phrase that encapsulate the collective identity and transform lifestyles of the believers that is continually shared and live out in the Christian community. Pinapakita children of light simply means this is our collective identity. Lahat ng mga Kristiyano ay anak ng liwanag. At yung liwanag na iyon, pinapakita yun, yung pagbabago sa buhay mo at sa buhay ko bilang isang mananampalataya. Na dati nasa kadiliman. At siya ay kadiliman. Tayo ay kadiliman. Pero sa ngayon, we are now light. Children of light. At sa verse 9, tinuloy po dito na sabi, for the fruit of light consists in all goodness and righteousness and truth. Kung sa Biblia, King James, makikita yung fruit of the Spirit. Pero kung babasahin nyo sa original na translation, sa majority text, yung majority text kasi ginamit nila fruit of the Spirit. Pero sa mga kabagong discover na manuscript, fruit yung nagamit. Yung word there is karpus. Kaya fruit. So the fruit of delight. So bilang anak ng liwanag, meron yung mga katangian na makikita sa buhay natin. At sa verse 9 sinabi, ano ba yung mga katangian na ito na makikita sa buhay natin, na makikita yung pagbabago from darkness into light? So una, sabi po, in all goodness. So ano yung mga fruit of light, yung mga bunga ng liwanag sa buhay natin ay yung kabutihan, goodness. Actually, goodness na ito it is an active goodness or excellence that is both intrinsic and effective. Ito po ay nanggagaling sa kaloob-looban. Hindi po to coming outward, going inside. Hindi. It is inside, going out. Na kung saan, yung nasa loob, may bunga siya na talagang magagandang gawa at asal. That is efficient and effective na tumutulong sa kapwa mananampalataya. So goodness, it highlights an inner spiritual transformation that is visibly displayed in moral excellence. So ito po, it is an spiritual transformation. May pagbabago sa kaloob-looban, and then makikita effectively displayed sa ating mga actions at ginagawa. So, goodness. And then, goodness, kung titignan natin, it is a virtue or behavior that is primarily beneficial to others instead of the one possessing it. So, yung goodness na ito ay nakafocus ito sa pagtulong sa ibang tao. Mas lalo na sa kapwa nating mananampalataya. Hindi po ito nakatuon sa ating sarili. So, makita natin sana, the goodness na binigay ng Diyos sa atin, it is for the benefit of others, para makatulong tayo sa ibang kapwa nating mananampalataya. Hindi po para sa pansariling ewan ko. So, goodness. And the next, ano tong bunga ng liwanag na makikita sa buhay natin? Righteousness. Katwiran. So, kung titignan natin sa salita ng Diyos, ano ba kasi ang righteousness? Actually, it is one of God's attribute.
or His judicial approval of Christians or believers through the finished work of our Lord Jesus Christ. And then, yung righteousness ay nagamit din ito with regards sa mga anak ng liwanag living morally and ethically conform to God's standard. Kaya pag sinabi na ang Kristiyano ay may katwiran, the katwiran of Christ, sinasabi na yung buhay natin ay morally, ethically conform with the righteousness of God. Kaya, bilang isang mananampalataya, we have the righteousness of Christ and we are living out that righteousness sa pamumuhay natin. Pangatlo na makikita sa buhay natin na bunga ng liwanag, it is the truth. Truth. Yung katotohanan. Nang isang mananampalataya ay nabubuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya kung babalik tayo sa ating mga pinag-aralan sa nakaraan, na kung saan sa chapter 4 ba yun? Sa chapter 4, saan ba yun? Chapter 4. Ota. Basta sa chapter 4. You can backread. Di iti kung ano, no, lumaklakay ta ka nun. Makalipat ta. But anyway, sabi po doon that we forsake lies. Yung mga kasinungalingan ay dapat natin iwanan at mamuhay po tayo sa katotohanan. So sa buhay ng isang mananampalataya, there is the truthful conversation and truthful living. Jay agpaysuga min kakabsat. No agsaksakit ka, agsaksakitak. No masadot ka, ibaga nga masadot ka. Ano ibaga nga adati an-anayot. Ano kidiya jay an-anayot na kadjesad sadutay tisna. So anyway, truth. Meron yung katotohanan. Yun yung makikita sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi nga, we are the children of light. Bagaman sabi ko, sa buhay po natin, it is a challenge and it is a discipline to live as such. Kasi meron pa rin yung laman at andito tayo sa mundong ibabaw na ito, pero the best of all, God is with us. Na si Kristo nananahan sa puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa kanyang salita. Kaya pwede po tayong mamuhay in all goodness, in all righteousness, and in all truth. Para maipakita po natin yung buhay na punong-puno ng liwanag. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay puno po ng liwanag, hindi po kadiliman. Shall we pray? Father, we want to say thank you for formerly, ang buhay po namin ay nasa kadiliman. And actually, gaya po ng sinabi ng iyong salita, ay kami na mismo ay kadiliman. But through the finished work of our Lord Jesus Christ, ay ngayon po ay kami po ay liwanag nang dahil sa nasa kay Kristo na kami. At bilang isang liwanag kay Kristo, ay dapat po yung tatlong katangian na ito, the goodness, the righteousness, and truth, ay makita po sa buhay namin. We have to admit, Father, na minsan ang tatlong ito ay nawawala sa buhay namin sa daming kadahilanan due to the ignorance, due to the weakness of the flesh. But Father, we pray that you would continue to strengthen us,
you would continue to enable us to discipline ourselves, to have that godly discipline para ang mga tatlong katangian na ito, these three Christian virtue, ay makita po sa buhay namin bilang isang mananampalataya. So glorify your name sa buhay po ng bawat isang liwanag na ginawa nyo through our Lord Jesus Christ. In Christ's name we pray. Amen. Okay, bigay po natin ang ating mga